Halo, Ay, maayong buntag ka natong tanan, mga ka-Pilipino. may adlaw, may buntag sa kanang mga kapilipino. Ako tuod si Brother John o kauban ako karon kay si Brother Romeo. Karon brother, unsa may ato pagali hisgutan na bagan kinahanglan man gyud ni nato kumbaga hisgutan tungod kay para manggod ni sa kaayuhan ng ato ang komunidad o lipunan. Mga nato kuman pang gobyerno nga makita nato sa social media na puro man mga bad news about sa corruption. Sa pagsulbad sa corruption ng Pilipinas na mas lalo man lala sa kumanya administration may daw na istorya, brother. Sumala pa sa mga balita ko man nato nakita sa mga headlines mga ka-Pilipino. Daghan gyud nagpasabot na ang panahon ko man wala na inada. Tungod man gud kita mga ka-Pilipino, mga mamamayan ng Pilipinas, nagabayad kita ng buwis, nagapaningkamot kita ng mga inabuhi, swildado kita, or nanginabuhi malaman sa mga sakto nga paraan. Pero, ang katapat sa ato kay kabuang pangdaot. Tungod sa mga politiko na kabayo na mo mga ka-Pilipino, kinsa sila, bato-bato sa langit, ang matamaan, huwag magalit. Sila manggod, tungod sa kalisod na ng mga katawhan, ila pagyud gipalisuran. Tungod kay, sa ilang sarili, unsa raman ang kalisod ng ubang tao, kung sila mismo, hapsay ra ilang mga kinabuhi. Tungod kay, ang mga tao, sukad pagyud sa primero ng atong mga kinabuhi, ang kagustuhan gid nato kay wala tay kalisod, dili kita mababad sa problema, dili kita malumos sa mga pagsulay sa kinabuhi. Mao na isa ka rason nga no maghisgot mi karon ni Brother Romeo mga ka-Pilipino kay para malinaw nato kung unsay mga panghitabo man sa Pilipinas karon sa Pilipinas. Pasensya to mga ka-Pilipino kay tinugsahay pag kaning pagkasunurigaw nun nato, pagkasurigaw nun masipyat. Mao na magpasabot na lang ko sa inyo daan mga ka-Pilipino na taga Surigao gid mi. Kumbaga mga batang Surigao nun. Kuman, pangutanon sa nako akong kauban si Brother Romeo. Brother Romeo, unsa may imuhang na bantayan di ay na sukad kuman, o sukad sa mga sukad patong una ng mga balita na base sa pamulitika sa Pilipinas. Lagi na itong nakita karon sa social media. Dinagko na mga kantidad ang pangitabo sa corruption. Daghan man day kwarta. Pero pagtabang sa mga tao, limitado, binadget. Pero sa corruption, way budget. Bungga na bungga. Makita man siguro nito mga ka-Pilipino sa social media. Ay mga tao ng mga politiko, habi kamok na sakdanan. Mga baktik pa gato. Kung naunaon ni mga ka-Pilipino, bisan sa sweldo ng presidente, dili ka kapalit pa lang ng mga kantidad. Amo. Dami kayo sa dagko na kickback. Kamo na ibayo na kamo sino ng mga tao ng mga ka-Pilipino. Kay kung honest lamang atong gobyerno, ang ato Pilipinas, dugay na sinso. Why pobre sa Pilipinas? Amo. Bisan gani daw mga ka-Pilipino, ako man nakita. Bisan ako na akong nunaan kung ako daw pa sa gobyerno. Isa ang birwa ng problema ng mga tao. Daw mga tao na nag-abang sa
So bayay ka doon number 1. Kaya ng gobyerno, tibok Pilipinas. Bisan dili na ilaw na ang tao librehon sa bayay mga ka-Pilipino. Kana rang balay nga hulaganan number 1 example mga ka-Pilipino. Daw mga pobre nag-abang ng mga boarding house, nag-abang ng bayay. Daw nila abang kung daw pa'y naghimo ng programa ng gobyerno sa tibok Pilipinas na bayay na pahuyugan, at least nag-abang sila ang ila taghuyog, mapid nila ba ila masarili. So usa ka ng biruan mga ka-Pilipino nga ganang nga na programa na sa tibok Pilipinas, daw gadud bayay ng mga daw nag-abang daw mga bayay nagpitira, labi na daw sa mga squatter, nag-agwanta lamang sila doon tungod kay mara ila makaya na ila maabangan. Kung kana mga ka-Pilipino, kaya ng gobyerno ng tibok Pilipinas, mao na nga wala na makita sa ato mga politiko. Kaya nila mga personal interest mga kasagaran doon, pero although di mo tanong na doon, damay sa anis na mga nagdumaya sa topang gobyerno. Pero kasagaran doon. Kung saan itabo sa ato Pilipinas, grabe na kwarta na sayang. Ang ato, makita man niyo sa social media, ang flood control, dako na budget. Amo. Pero binilyon, dili kung tanawa ra gid ko mga Pilipino, ini sa batong bantadan. Kung ang mga dagko mga dagko ng mga tao, mga wat dugay mapriso. Pero daw mga tao sahay mapilit ang mga wat tungod sa kalisod, gamay ra nakatidad. Kulong dito. Wa nay dagan, wa nay abogado, wa nay lang proseso na dibatihan pa. Wala na due process. No, due process, wa nay due process. Amo daw ng sa ato Pilipinas. Ini dapat dito nga na mugani daw sila dapat dali mga preso pero dugay ng mga preso sige pagdebate, sige pag panaynan kuan mga mali sigutangan nga na amoy daw na dugan way tayo sa ato Pilipinas. Ang puro kanta sa Ginoo ng Ginoo mga tagpamahagi na dahil tayo na dumaya sa ato Pilipinas na ani sa panggobyerno na anida gid makita ang kauswagan sa ato nasod ang mga ka-Pilipino madili masayang ilang mga tax. Amora daw nako ma-historical isa ka number 1 na programa daw kay usa ka sab daw nako nakita na usa ka sab daw ng number 1 nga importante sa tao ang ilang kaugalingon nga kuy-an. Sige, ikaw nasab brother kung ano yung may istorya. Dugang na ni mga ka-Pilipino sa gisulti ni Brother Romeo. Kani si Brother Romeo mga ka-Pilipino, simple na siya nga tao na nanginabuhi, masahista ni masyur, pero matinod-ano ni nga tawhana. Ang gusto niya dili ra kung kaayuhan sa iyang sarili, kundi kaayuhan pod sa ato ang lipunan. Tungod kay hastang serbisyo niya ang iyang pagserbisyo para sa katawhan na mauna makapanginabuhi pod sa ana. Pero mao lagi na unsa ra man ang atong pagserbisyo kung mismo ang mga tao na nagalantaw haslabi ang gobyerno gitamakan ra ang atong mga kapangyarihan. Pareana sa buwis, nagabayad si Brother Romeo ng buwis. Ako nagabayad pud kog buwis, pinaagi sa value added tax sa mga pinalit na mga resources, na mga gamit na mga importante, mga commodities, mga panginabuhi sa kinaadlaw-adlaw nato na mga kinabuhi. Unsaon man nato na kung mismo kanang mga buwis na obligado kita tanan mo bayad, diretso ra sa bulsa ng politiko. Na sa gihiskot ni Brother Romeo, na isa ka programa na ija mahi-suggest sa atong mga politiko na naglingkod kuman sa gobyerno, ikaayo man na ng mga katawhan. Dili ba ningon na libre, di ba Brother Romeo? Kundi matagaan sila ng oportunidad na makapanginabuhi ng insakto.
Kaysa naman ibulsa na kwarta na ang makapanginabuhi ra ang politiko. Kana mga politiko, mga ka-Pilipino sa diretsong istorya, maski makaunsa-unsa ang kalibutan, secure gyapon na silang sarili, hasta may ilang mga pamilya, tungod kay dagko ang ilang mga pundo. Pero hinaot ta gyunta kana sila magunahuna na mga ka-Pilipino na ang ilahang gilingkuran ang mga Pinoy. Sa primero pa nila pagdagan, sa pagkataog nila bilang mga kandidato sa kung unsa man naman ng mga posisyon, nanunumpa na sila. Na ang ilang gid prioridad ang mga mamamayan. Mao gali na gitawag sila kung sa in English pa mga ka-Pilipino, mga civil servants, mga public servants, mga serbisyo sa mga ordinaryong katawhan. Suporta sa akong gipang storya, mga ka-Pilipino, na ay survey ng World Transparency Organization, kung wala ko nagkamali mga ka-Pilipino, ilang nakita diri sa Pilipinas, sa Southeast Asia, kung wala ko nagkamali mga ka-Pilipino, o gisulti pod ni anhing Senador Miriam Defensor Santiago, kato Iron Lady of Asia man ito, di man mubanat pag itong storya, di man to magpatago-tago kay para man sa kaayuhan nato tanan. Ning sulti dito sa survey, ang Pilipinas hangtod karon top 5 sa most corrupt nations in Southeast Asia. Mas lalo na siguro kuman, most top 6 siguro. Kay, Top 3 ta. top 3. Oh, nandiyan Yeah. top 3. Niya ika proud ba nato na? Ika garbo ba nato na top 3 kita sa Milado na pagka kurakot? Milado na Pilipinas tibo kalibutan sa korupsyon. Maulaw naman kamo nga naa sa gobyerno. Maulaw gid mo dapat kay kana na survey dili ra na mo representar sa nasod nato kundi sa isig katao nato na nagpuyo diri sa Pilipinas. Unsa naman ang inyong kayamanan kung kamo mismo ang inyong pagkuha sa kayamanan sa illegal nga pamaagi. Pero ako ay may istorya, Brad. Kung ako politiko ko man, bisan kung ikaw gobyerno sa gobyerno, isa ra man gud. Kung nagpakadato ka kuman, kung banlason sa Ginoo bisan Pilipinas ra, way ato madaw-daw sa ato mga bahangit ng kalibutana. Kung manandoy ka nga makabuton nimong langit, kay kung mahimo kang haris tibo kalibutan, dahiga kung kapusdanan kay ang Dios anytime mahimo ni dyan tanan. Parehara po ni mga katalagman kuman, atas manta, salino, bagdo. Halimbawa, buhaton sa Dios, pamatyon na tanan, way kabuluhan na nato mga kay kining butang sa kalibutan, hinulaman ra nato para gyud makita nato kanang nasa mga baha, mga gwapo na sakyanan. Unsa may kinsa may makaluwasan na, way makaluwas bisan sino panhari des Pilipinas. Ang Dios na magbuot. Ang sakyanan magali, maanod, na maski nun sa kabagtig, kamahal, ka nindot ng taon. Pero nga naman, maanod mangyapon. Tungod kay, kung Ginoo na gali mga ka-Pilipino ang muhingas, wala na gay makasagang anak. Why presidente makaluwas panahon sa katalagman? Busa ang solusyon ra gado dinhi sa ato, dinhi sa kalibutan, ang paghimo sa pagkamatarong mo ay makaluwas sa ato. Oo. Number 1 mga ka-Pilipino ang makaluwas sa ato, ang ato ra matarong na binuhatan. Kay mo na gikamutan sa Dios. So why reliyon makaluwas, why gobyerno makaluwas panahon sa katalagman, kung dili ang ato mga prayer o ang ato pagpahimot sa Dios. Unong pagpahimot sa Dios, halimbawa kamo na sa gobyerno nga naghimog mga anomalya diha, mga dinagko ng mga kasalao diha, wala gyud mahimutang ginawa na. So ang ato mo ang solusyon
Maggobyerno man ta, masibilyan, din sa kalibutan, bisan diri kan sa Pilipinas, labi na sa Pilipinas, ang ato himuon, paghimo sa pagkamatarong, katubangan sa Diyos, labi na daw, mag-honest ta sa pagserbisyo sa ato paggobyerno, Mao. makapahimot na sa Diyos, mga Pilipino. Kaya dugang sabsagi sulti ni Brother Romeo para raman po na sa atong sarili kung matinud-anon kita ug naatay integridad mga aslabi kamo diha mga politiko na naglingkod karon sa gobyerno. Kung maayo ang inyong pagdumaya, kamo raman pud ang tagaan ng pasidungog sa mga katawhan. Parehaan ng mga maayo karon ng mga politiko, mga mayor, mga gobernador, mga kongresista na tungod sa ilahang mga maayo na mga pagserbisyo, kabalo na mo kinsa na mga ka-Pilipino, tagaan sila pasidungog. Ang tao nga matinud-anon mao gyud tagaan og recognition, pero ang tao nga dautan kurakot mahagbong yun na. Kaya sumala pa sa gisulti ng Ginoo sa Biblia. Ang tao na magpakataas, maubos, mahulog. Ang tao na magpakaubos, muangat, mataas. Mao na mga ka-Pilipino, kaning amo mga giisgutan, dili na lang kon para sa mga politiko, para ni sa ato ang tanan. Kay kita tanan, sa mo tuo kita or dili, sa atong mga pamilya, sa atong mga barkada, naapod tayo kaugalingon mga politiko. Dapat na tinud-anon kita, masinabdanon, tagaan nato ng tagaan nato ng pagkakataon na tagaan pod nato ng emphasis at ng importansya ang uban ng mga tao. Dili kita magpaka selfish, kita magpaka buraho, magpakadaho. Kay ihimo kita tanan equal sa Ginoo. Kita tanan ang atong imahe base sa imahe ng Ginoo. Sa to pa, kung unsa ang atong imahe, dapat respetuhon pud nato. Dili ra ko ang atong sarili, kundi ang uban. Haslabi kung ikaw, ako, or si Brother Romeo, kung kinsa naglingkod para sa bayan. Oh, mao gani na ining mga amikabo gawa sa panggobyerno sa korupsyon, nagsabay ang mga pangitabo sa ating Pilipinas. Nakalagman, nagsunod-sunod. Korupsyon, lala. Abi ni mga ka-Pilipino, mamalandong ta, unang-unahon nato. Ganong ni ang mga katalagman, niabot na, pero yata mangandoy anato ipangandoy. Bisan sa ako, sahid mga ka-Pilipino, bahala magkinabuhi ta nga pobre sa kalibutan, basta malinawon ang ato Tinud-anon. na way mga asamo, way mga katalagman. O pag unsa man naatahi mo, for example ko man, na sa imo ang tanang kwarta, ini ko man sahid ko na ko kintahay politiko na nagatubang ko man sa problema tungod kay anak ko taghimo nga dili maayo kay biblikal man na kung magpugas kag dili maayo anin gid maayo ang panitabo ko man na aka sa kay ani mo nag-ani na ka sa dili maayo o di problema. Ang pagsayod sa problema dali, ang pagsulbad sa problema lisod. Ano, stress ka, may tabo daw, magniwang ka, kay permite ka konsumisyon tungod sa imo tanom, sa imo taghimo, labi na nakaka sa gobyerno na bulyaso na imo mga sekreto, ang urak, bilyon-bilyon, nakapalit ka sakyanan. Kung kuman kuhaon sa Ginoo, kung kuhaon ta sa Ginoo, or ikaw ra kuhaon ng imong pamilya, magunsa man yung bahandi, mga sakyanan na mga helikopter, mga bagtik na sakyanan. Pero tagya na yung kapusdanan ko man kay mahimo sa Diyos ang talan. Kung kita linogon,
Kani sa kauras, tanan tas tibok Pilipinas, patay. Amo. O why kapuslanan kay mau bitaw ginon sa Ginoo nga dili magtigom og bahandi sa kalibutan, magtigom tag bahandi sa langit pero dili ang isgutan na bahandi kwarta. Ang isgutan na bahandi ang atong pagkamayo din sa kalibutan Amo. mo'y tigumo nato. Halimbawa labi ko na ka sa gobyerno ayaw pagtigom og bahandi na material, bahandi nga spiritual, bahandi nga ikaw nagserbisyo sa mga tao nga mantinud-anon ang Pilipinas nimo gipasinso, ang mga Pilipino gipasinso. Kung gusto ka masinso, paasinsohan sa mga labi na sa mga pobre na mga Pilipino. Amo. Dili imo sabtana ipantay na ikaw mo serbisyo sa ita, dili kay nimo ra kaugalingon ikaw mag abi man ngani man ko na sitwasyon din sa ating Pilipinas. Kay siyempre bisan tiod ka kung grade 6 sa kay mo grado o high school, basta mahimo ka hamok mo kwarta kalahuron ka amo daw ang diri sa ato diri sa Pilipinas nga naay mga tao na gusto nga muangat kay siyempre labi na kung taas na garbo gusto niya tawag ko honorable sir pero grade 6 grado sa pagkamunan kay mayaman na sila amo daw ng ibang makahunauna na high school graduate ako pag maka-asinso na ko mahimo na akong congressman mahimo na akong gobernador kalahuron ako tungod kay patahan naman kao amo daw may tawo dili mga kasagaran sa atong isip sa atong panggobyerno nasa politiko sila mga kaugalingon na lantaw dili serbisyo para sa katawhan amo daw mga kapilipino isa ra ko malangong kita manerbisyo man sa katawhan ang pagkaanis jud na lang ang nato kay mao na gikamutan sa Dios kung kitang tanan din sa kalibutan bisan din sa Pilipinas magtigong tagbahandi sa langit dili sa kalibutan ang isgutan na bahandi sa langit ang atong pagkamatarong nakahimutan sa Dios dili kwarta kay kanang kwarta dili kita tagdiya ang Dios ipahulaman na sa ato kanang napalit nato ng mga sakyanan dili na nato mapaibir Amo. kay tanawa kung halimbawa nakita ito na yung mga sakyanan na nanganod sa baha o tanawa kung importante pa na sa Diyos dili na ano ron dili na importante sa Diyos anytime dakuha na importante sa Diyos kita ng mga katauhan ang importante sa Diyos ang pagpahimuot kay hiwo man ito sa kalibutan sumaya sa pangutana ka mo sa itong mga pastor pare gihimo ta sa kalibutan para kahimutan sa Diyos kung may kahimutan sa Diyos ang paghimo ito pagkamatarong na kahimutan sa Diyos paggugmas yung si katao naghimo kag mayo di ka man yung mga salaon kamo labi na kamo sa gobyerno ang hingwa ninyo ang bahandi na madala nato dito sa langit may inyong itigumon kanang inyong himo sa mga tao pag serbisyo mo na bahandi daw pagkaanis niyo sa panggobyerno mo na bahandi dili daw mga kwarta na ito ikasikan priti na daw mga tabang nito sa mga tao nga ito lang ang gamiton para sa ito plastika na para sa plastika na magkamayo dili kung tinupanon para lang gamiton nito ang mga tao ito atik-atikon sa mga hinabang na pareha ko man dahil ba mga reklamo ng mga tao atong sa nasyonal hindi sa opisyal down about sa mga bayay na naguba lang pa nila bisang pag 10,000 dili na ka-afford kung bayayan para sa bayay na atong mga nagguban ng mga yan yung mga bayay magpatukod ng bayay kung mahimo nila sa 10,000 limitado maghatag sa mga tao pero sa corruption grabe na kwarta Amo. so kaya na nato Pilipinas tanan mga tao naway mga bayay makabayay kung dili lagi mangurap. Amura daw na ako pero sara na ako maestra mga Pilipino sa ato tungod kay ni hamok naman mga katalagman ato daw manalayas nadaghan ang mga salaon na nahimo sa Dios. So kitang tanan mahigmatan na sa spiritual. Number 1 mahadlok ka sa Dios paghimo sa pagkadautan. Amura daw mga Pilipino kung naaman ka sa gobyerno civilian ka man kitang tanan magpahimot sa Dios. Ikaw brother paano po Ang ako po di kasulti
mga ka-Pilipino. Kita diri tanan sa kalibutan, natay mga kinaiya ng mga kinabuhi. Pero sumala pa sa akong gisulti ganiha, dili magsilbi ang atong mga kinabuhi kung dili pud kita mulantaw sa kinabuhi ng uban ng mga tawhana. Parehanang panggobyerno. Sukad panggod sa atong mga pagkabata, nanatay mga ngilad ng mga batasan. No. Kung ato na padayonon na manguha na tag kwarta sa atong mga ginikanan, dili kita mananghid. Ang may tabuan na madala nato na hantod pagka profesional nato. Pareha na karon sa mga politiko. Ngano naging ana na sila? Kay isa siguro na karason. Ingana pud na sila ang pagka batanon. Asin po. Yan. Og sa Sanay na. mga ka-Pilipino, kung matinud-anon sab kita sa atong pagka-tao, di kay kita sa bisyo, kay isa man pud na bisyo na maka-impluwensya sa toa. Pareha na mga politiko. Karon ka-protesta ang mga tawhana, ang mga ordinaryong tao. Kana sila naginuminom na sila mga bino. Lingkod-lingkod na sila sa ilang mga biranda. Sa mga tiris nila, naminaw na sa balita, nagkatawar na. Tungod mangunda na mga ka-Pilipino kay nadala na nila sukad sa pagkabata. Isa na. Kaduha pod na-impluwensyahan sa kwarta. Sa tinuray nga storya, naay ginasulti, money is the root of all evil. Pero ang kwarta raman na, bagay raman na, butang raman na. Kung dili na tagaan ng importansya ng tao, wala na yung pulos. Pero tungod kay ginagamit man nato na bilang kurensiya, bilang pangbayad, pangkuha sa atong mga importante na mga gamit dili sa kalibutan, mao na nahimo sa impluwensya sa kadautan. Ug sa ang ikaduha na rason ngano magingana ang mga politiko. Maski dili ra politiko, mga ordinaryong tao na naa sa ilang mga organisasyon, sa ilang mga kapamilya, ang uban gamiton sa mayaot nga pamaagi. Ang uban gamiton sa mga kadautan. Tungod ana kay impluwensyado sa kwarta. Kay kinsa malagi sa ato ang dili ma-impluwensyahan ang kwarta. Kita man tanan. Pero ang nakalahi ra diha sa katong mga tao na ordinaryo o kung dili ordinaryo, maski ordinaryo makasasala man. Ang nakalahi ra diha sa katong mga tao nga matinud-anon kay naa sila'y control sa sarili. Dili sila magpadala sa impluwensya ng kwarta. Na kung naayo oportunidad na mangurakot, sige muna ko ni kay pag kadamit maging buhaton nga na mura magud na siya og kuan, mura man na siya o pagkaon. Malami ba? Labaw na kung sigihon nimo, malami gyud na. Pero wa ka kabalo. Ang magantos di ana ikaw ra po. No. Tapos ka tulupod mga brothers ngano nag-ingana ang mga politiko nato kay tungod na mga enabler. Pasabotan ng enabler na ay nagasuporta sa ila behind the scenes na tungod kay sige mupuan ba kung sabura Mga sikreto-sikreto. nagkalisod ang mga sakop, ang mga batos, sige bahinon nato ni na kwarta basta laman ayon mo magsaba. Support mo sa ako kung ting election botaran ninyo ako. Mao nang tawag influensya sa mga katauhan. Daw kaya maganda kay halimbawa maran siguro sa mga pulis official ka ng suwito ng sindikato katong yung mga tao musunod kadto dato kay adlok man sa matanggal sa serbisyo pero dili nila kagustuhan ng himo na daw kani bayis siya na ang taghimo nimo dili kasi maradaw sa pagkangayan ani sa trabaho kita labi na kung ang dahil ng mga pamilya na mga pa-eskwela mo daw mapugos sa kanang suyod sa sabay pero dili na kagustuhan nana ang jagan sa ato estima sa Pilipinas panggobyerno tungod daw lagi mga anomalya, mga sikreto ng mga trabaho, dili mayo. Mahangin ang uban na gusto magserbisyo sa pinag-anay.
Halimbawa, good, kung ikaw presidente sa Pilipinas, ikaw number 1 maghimo ng kadaot Amo. sa panggobyerno. Tungkol na itong mga saubos, musunod. Yung ano, ikaw may makita. Presidente ng urap, gobernador ng urap, congressman ng urap, kita, kapitan, urap takay, pangaragan ito siya ito. Amo. Amo nga na. Pero, ang auto ko yung mga pag-ampo mga ka-Pilipino, wala yung solusyon kundi mag-ampor kanta kay number 1 ang Ginoo man yan, hanap pamahagi kasulbaran. Kung kita sa mga sibilyan, mag-ani sa ato pag kinabuhin sa kalibutan, na maghimo tag mayo kay kitang tanan, kaya man malaw ang Ginoo tan-awon ra ang daw mga opisyal sa gobyerno, kitang tanan man gadud tan-aw sa Ginoo sa atong mga binuhatan, kaway incentive sa pagkamatay nato. Pasaylo ang laman ni sirkulano kay pobre raman ini. Dari sulutan nato dari mga opisyal sa gobyerno, kitang tanan sulutan, masibilyan man ta. Rinal itong tao, kitang tanan matubang. Pero ako dili man ako perfect. Di sa bako makalaw ang perfect ko ako. Kitang tanan mga sala. So, anatong misgutan ang sa politiko na insert nato ng spiritual ay anato sa pagtinabuhi sa panggobyerno doon na po sa kalabutan sa spiritual. Kaya halimbawa kung ikaw na sa gobyerno naghimo kag dili mayo, may kalabutan daw po na sa spiritual kay ngano ang Ginoo kita sa binuhatan nimo. Nagtigom ka, pasulabi ka sa kinabuhi ng kaputo nimo ang langit na mahimo kang haris kung kalibutan mo daw magtigom kag bandik. Ito nang kao doon man di ka makonsensya itong idamat na kwarta na imong ipamalit sa sakyanan, mga kwarta sa mga tao, mga kwarta sa mga tax sa mga tao, mga partner daw na malit ng mapalit to sa tindahan daw na tax, tapos himan-himan pangawatong na sa gobyerno na ipamalit nila sa mga bagwakong sakyanan nila personal. Yan kana sila kay nagbuhos na sila dugo, pawis o luha para na makuha ana na kwarta. Dili sila maluoy. Example, daw mga farmer na daan. Yung ila trabaho, kung sila sa ila sitwasyon. Upalit sila medisina. Upalit sila ng mga gamit sa ilang mga pag-uma. Na-tax. Dabi taw sa inisab bato na sa iniato mga bayani OFW. Dako na sila tax. Ang kwarta dito sa nasod, waya nila tamunit. Dako pa yung mga biktima natong OFW nga abusado ng mga amon sa lain nasod tungod kay kita lagi, pobre raman. Yano na ta, ultimo ra nila pagtanaw dito sa ato. Dahil ba, mga biktima dito, gipangdaw-daw, gipang pamatay. Sumatawa mo gani nito sa sila na isang bayani kay tungod sa pag-alay nila sa dili nila sa ila pamilya sa pang ato nasod ila na alay. Ganong nag-sacrifice sila dito tungod kay kung ari sila sa Pilipinas dili sila masinso. Nabitaw sa tanako so nurse dugay na dili sa trabaho sa Pilipinas pagka nurse 10 years na waya siya masinso. Samantala ning gawa siya sa katuig. Ni asinso siya tungod kay gamay ra sweldo. Nganong gamay ra sweldo kay ang atong nasod pobre kay ngano man grabing korupsyon. Pero kuha brother Romeo kanang sa tinuray nga storya na ako'y nakit-an nga na post sa isa ka matinud-anon nga politiko. Kalimot ko kung kinsa to pero pamilyar mo ni mga ka-Pilipino. Na-correctionan ako una-una brother. Ang Pilipinas sumala pa siyang isulti. Dili man gid pobre. Tinuod man na. What dili man ta pobre. Na-correctionan ko ana. Og sa kita pud unta mga ka-Pilipino. Ang nahitabo gibastusan ang Pilipinas. Gi pamiligruhan. Gi gina-take advantage. Gina kurakupan. Wartahan man ang Pilipinas. Daghan makakayamanan. Haslabi sa kuan karagatan. Haslabi sa kalupaan. Haslabi sa sa pamana mga brother, mga resources. Dagan goy mga nasod nagapangandoy na mangayo sa ato ang mukuha sa itong mga resources as labi ang China. Yang ano man na
pag moingon ko nga dili kita kwartahan, ngano mandagan mo apoy pordoy. Tungod manggod na sa pag nagdumaya sa Pilipinas. No. Makaya man na. Grabe man ang kwarta ng Pilipinas. Kung honest lamang ang gobyerno, mana, dugay na akong nasod na sinso. Dili kita motuon na pordoy kita. Kay kung motuon magud kita ng pordoy ang Pilipinas, ato ra gialaw ang mga tao na nagpakapurdoy sa Pilipinas na magpadayon or wala nato sila ato ra gikonsente. Dili kita maingon na pordoy kita ang Pilipinas. Dili ta pordoy kundi namulubi kita tungod sa mga politiko na nag-take advantage sa ato. Inaw mo na. Mao na ang tinuod ng istorya mga kapilipino. Tinuod tong istorya sa katong politiko ko na maayo na matinud-anon o naay pagpangalagad sa Ginoo. Mo gali na sa atong sarili, kung ingana malaman ta na malaman tayo mga aspekto na magpakapulubi kita tungkol sa atong mga giani, sumala pa ni Brother Romeo ng mga sala, amino na to, magpakaubos kita, dawat ko na to. Tapos kaduha, ayaw ikumkum. Kung makahatag ka, hatag. Pero napod lagi ako ikadugang ana na storya kay ngano Brother Romeo. Naigisulti na kung sa in English ako i-translate to Bisaya. Kung ang iska tao imong tagaan ng isda, mabuhi na nag-iska adlaw. Pero kung ang kana nga tao tagaan nimo ng pagsubad ng sa tawag ng sa tawag ang bit sa tawag kanang galit pang taga Taga. o unsa pa matawag Brother gali na kanang dili na taga kay taga mao man ang tunog ang kanang gali murag bit gali ang sa tawag para mapanang isda mahagit Paon. kung tagaan nimo ng paon tagaan nimo ng taga kung tagaan nimo ng bingwit ang iska tao mabuhi na ng pangmatagalan. Sa diretso nga storya, kung ang gobyerno kaysa manghatag na sila ng wa may problema, manghatag sila ng ayuda. Pero kanang ayuda pansamantala ra na, mahurot ra na. Pero kung tagaan ng panginabuhi ang tao ang mga tao, buhay nila. mabuhi na gyud ng pangmatagalan. Pero makasabot pud ko sa side ng gobyerno, Brother Romeo, ngano dili kung tanan ang tagaan ng trabaho na libre. Di ba kabantay ka na ay mga examination, na apay mga training, na apay mga workshop, na apay mga asikasuhon ng mga requirements para makakuha sa trabaho. Tungod mangod kay daghan kaayo tao, dili kita dapat mo deny ani mga ka-Pilipino na ang pagpanarbaho nila sa mayaot nga pamaagi. Naiuban manarbaho para mo. Inom para naay kapalit. Gamiton sa mga bisyo ana. Naiuban po manarbaho kay para ipalit ng duka. Nga na, napoy ba mga awat kay ipalikan. Abi ni mo yung story tayo mga graduate mo kada mga ka-Pilipino about ng daw sa droga. Sa atong nadumduman nato ni 30. Kasagaran nga jud na hitabo sa krimen droga o mga droga lagi. Ang tao makapangawat tungod sa droga. Mo na nga ka-Pilipino. Nga ang tao basta ma-addict na bitaw diri Surigao atong time pusog ang kawat itong pagkawayan si Duterte na presidente minus ng krimen kay ngano man ida man gadyo di war on drugs so nakontrol ang droga so ang mga tao yan ay grado krimen so although na pero di nga 100% na nakuha nila ang droga. So at least na bawas-bawasan. So pagkawayan Duterte ni balik na sa Philippines. So mao na nga ng mga ka-Pilipino na. Ang daw ni brother na dyan, dahil gadyo mga tao nga tabang sa gobyerno, dili ang tabang dili gamiton sa kaayuhan. Gamiton sa mga dili mayo. Halimbawa, tagaan sa gobyerno ng trabaho or kwarta, ipalit pangsugal, sabong, ano ba siguro, gipalit ng droga,
So ang Oh. purpose ng gobyerno Yung gihatag, pambabae. gitabangan ka para gamiton nimo sa imo mga kinahanglan diya sa imong kaugalingon sa atong pamilya. pamilya. Dili kita, wala tay kamarapatan, Oo. dili kita angay mo singgit nga tagay mig trabaho, tagay mig trabaho. Kung kita mismo ang atong pagpanarbaho para sa Bayaw sa mga kadautan. Kadautan. Ano? Namog ni nga nagitinubi to na nga ano. Kung mga tapulan magsalig ra ng nabang ng gobyerno, yung mga trabaho. Update lang mo reklamo. Kasagaran sa nito si reklamo nga tapulan na. Tinuod na. Salig ra ng kuan, ayuda ng gobyerno. Mga bisyoso. Yan. Mao. O sa Pilipino, kung gusto nato na may kausaban sa mga pagpanerbisyo ng atong gobyerno, dapat kana ng pangusaban magsugod na sa tuwa. Oh, Dili kita mo demand ng kausaban kung kita mismo dili kita willing mo dawat ng kausaban. Oksa, adisir kita matapos mga ka-Pilipino. so muna anak ko ang istorya brother. Duharamang gad ang problema sa atong nasod sa corruption o sa spiritual mo ning katalagman sa corruption mo ning mga matilya na butang, kwarta. So kung ako lang mga